Ito ang nahulikab na aberya sa MRT3 Enero lang noong nakaraang taon. Nabalot na makapal na usok ang loob ng bagon, kaya naglakad sa riles ang mga pasahero. Ilang buwan pagkatapos niyan, tulo naman ang tubig sa tren ang namerwisyo sa mga pasahero. May kumalas pang bagon noong November 2017 na naging tampulan pa ng katatawanan sa social media. 2040 naman ang bumiyahe ang tren habang nakabukas ang pinto. Bukod sa mismong tren, depektibo rin ang maraming elevator o escalator, gaya sa Quezon Avenue Station, southbound. Lagi po kami nag-aantay para sa elevator papunta pa sa taas. Alam namin na may mag-aantay na mas better na. Ngayong Enero, sisimulan na ang rehabilitasyon ng MRT3 na tatagal ng mahigit 3.5 taon. Matagal po. Pero matagal masyado. Sa tingin mas anong gagawin mong adjustment? Bus na lang po, kesa pa hinto-hinto. 18 bilyong piso ang gagastusin sa rehabilitasyon. Ang MRT3 fleet na may 72 light rail vehicles na ang karamihan ay 15 years old na, lahat kailangan na ng total overhaul. Kabilang din sa aayusin ng mga riles, power supply, signaling system, public address system, CCTV network, pati na ang mga escalator at elevator sa 13 terminal. Dahil inaasahang maaapektuhan nito ang mahigit 300,000 pasahero kada araw, tiniyak ng MRT management na mananatili sa 15 tren ang tatakbo araw-araw. Dadagdagan pa raw ito hanggang umabot sa 20 train sa kalaunan. At tatakbo ng 60 km per hour o doble sa 30 km per hour average travel speed ng system ngayon. Kung sakali mang kakailanganing itigil ang operasyon dahil sa mga pagkukumpuni, itatapat daw ito sa mga panahong konti ang mga sumasakay gaya ng holiday. Ang maintenance provider ng MRT3 na Sumitomo Mitsubishi ang nakakuha ng 18 billion contract na isang soft loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Pangako ng pamunuan ng MRT3, hindi magkakaroon ng taas pasahe. Wala hong napag-uusapan ngayon unless maipakita natin na highly stable na ang MRT, na talagang fully reliable na, baka ho doon saka palang pag-uusapan. Pero sa ngayon wala kami nakikitang rason pa para magdagdag. Susan Enriquez, GMA News.